Yan, Kuya Goods. Ito, nagdi-dinner pa. Sino ang tunay na makikinabang sa sunod-sunod na Diba? impeachment na ito? Ito ba ay seryosong hakbang para papanagutin ang Pangulo o isang maingat na palabas para palabasin gumagana ang sistema? Victims of the unfortunate occurrences of accidents sa waters, ma'am, yung mga pamilya. Oo, unang-una, nakikiramay tayo no, sa lahat ng mga pamilya ng namatayan dahil sa mga iba't ibang aksidente sa dagat. Pangalawa, Kayong ano? Link o direct connection. Pero yun nga, Congressman, paano ba yung hindi ba natin ini-screen yung mga ganitong klase? Kunyari, may pupunta sa isang klaseng hearing. Kasi hindi naman sa outright sinabi ko, i-dismiss or isasantabi mo yung, kumbaga, yung isang testimonya. Pero dapat, kasi nasasayang din, malaking oras yung nauubos doon sa Even hearing. resources. Oo, yung resources. Pero yun nga, sir, paano ho ba yung sa ganyan? Wala ho bang screening muna dyan, katulad nung kay Gutesa? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pagkatapos isampa ang second impeachment versus BBM, may pa-dinner pa si Sticker! Diyos niyo, Marimar! Huling-huli kayo! Ang lupit! Kaya huwag kayong magtiwala dito sa second impeachment. Ha? At yung third impeachment, naku, nagdududa na rin ako. Sa isang mama, parang bigla na lang tumawilas. Bigla na lang nag-iba ang isip ng hangin. Parang ayaw niya na raw. Nagpapanggulo lang kayo dyan. Oo. Huwag mo na kaming paandaran, Mike. Ha? Mike! Tigilan mo na kami. Oo, ang sabi rito, bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Bakit ayaw na parang ayaw kagad ni Mike Defensor? Wow! Nagpapanggulo lang kayo. Tigil-tigilan nyo na ang taong bayan, ha? Abante, bumanat sa mga tiwali. Woo! Talaga? Bumanat ka? Parang hindi ka, ha? Parang hindi ka tiwali. Diba? Hindi ka nga nanalo ka pa. Paghahain ng panibagong impeachment versus BP Sara, pinaghahandaan ng mga ilang congressist. Kita nyo na. Sabi na eh. Oo. Kaya pala kampanting-kampantin sila. At ito si Bonget ay walang katakot-takot. Kakampi nila lahat ng mga nagain na impeachment eh. Pagkatapos ng ilang araw, sasabihin yan, ay, wala na mangyayari sa impeachment na yan. Oo. Withdrawin na natin. Parang ganun ang mangyayari dyan. Diba? Pilit na pag-ugnay kay Representative Romualdez sa flood control. Bakit di ba? Diba? Siya nga tinuturo ni Saldico. Bakit hindi pa ba? Diyos me, yung Marimar naman, oh. BP Sara gave after setting of pre-trial hearing of PRRD indictees. Spoke about C's tragedy. Initial hearing of McCoy, impeachment complaint may roll on February 1st week. Nako, isasabay ata nila dito isasabay nila yung kay BP Sara. Malamang sa malamang, ang tumbok naman nito, kalalabasan nito, ang mainit ng usipin kay BP Sara. Pero sila, kitang-kita naman sa camera. Ano yan, Kuya Goods? Ito, nagdi-dinner pa. Sino ang tunay na makikinabang sa sunod-sunod na impeachment na ito? Ito ba ay seryosong hakbang para papanagutin ang Pangulo o isang maingat na palabas para palabasin gumagana ang sistema? Yan ang sinasabi natin. Bakit dalawang impeachment ang mabilis na umusad, habang ang ikatlo ay biglang umurong? At sa gitna ng lahat ng ito, bakit tila mas lalong tumitibay ang posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Sa kabuuan ng balitang ito, unti-unting nagtataka tayo, sa ingay-ingay ni Mike, bakit bigla siyang umurong? Diba? Bakit umatras siya sa impeachment? Anong dahilan? Merong home post si Miss Cathy Binag na, naku, madidismaya kayo. Bakit kailangan mong umiwas at umilag? Diba? Ano yung problema? Parang nagbago ang isip ng hangin. Ihip ng hangin. Hanapin natin dito Gusto kong basahin sa inyo kung ano yung post ni Miss Cathy Binag. Patungkol ito, kanino?
Ang sabi dito, bakit biglang umiwas? Kati pinaghandang tumistigo laban kay BBM. At nasa na ba yung post niya? Nandito ba yun? Wait lang, hanapin natin ha para mas maganda. Make sure mga senators kapag nawala ng trabaho ang mga OFW, iba ito, iba. Make sure, iba to, iba. Eto, pahayag para sa media. Babasahin ko ha. Para, hindi tayo sabihan fake news. Ang sabi dito, para klarado ha. Sabi dito, eto, pahayag para sa media. Enero 26, 2026, pahayag ukol sa hindi muling paghahain ng ikatlong reklamong impeachment. Bakit? Noong nakaraang Webes, Enero 22, anong 22, 2025? 2026 to. Kami ay naghain, meron kaming tagapagtaguyod, endorsers. Ngunit tumanggi ang tanggapan ng SecGen na tanggapin ng isang paglabag sa konstitusyon. Kahapon Lunes, sa 26 na Enero, gumuho ang suporta para muling paghahain ng ikatlong reklamo, impeachment. Hindi dahil kulang ang kaso o merito o dahil nagbago ang mga katotohanan, kung dahil sistematiko ginigit-git ang mga tagapagtaguyod nito sa loob ng mga nakasarang pinto. Yun pala may dahilan. Ang mga mamabatas na dati nang nagpahayag ng kahandaang mag-endorso ay pinaghinaan ng loob. Bakit? Ang ilan ay binalaan tungkol sa kahit na netno. Nako, nananakot pala. Nananakot. So, bakit tinatakot? Ano ang dahilan? Bakit? Hindi na sinulong. Ayun nga, sabi ni Miss Cathy Binag. Tuloy nga natin to. Mabubuo ang sagot. Opisyal nang tinanggap ng House of Representatives sa pamamagitan ng Office of the Secretary General ang ikalawang impeachment Yung complaint ikalawa, laban kay tinanggap. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inihain ito ng mga miyembro ng Makabayan Bloc at agad isinama sa Order of Business para sa plenary session noong January 26, 2026. So, wala na. Last minute kahapon. Tama ba? Last minute kahapon. So, yung pangatlong complaint, hindi naman sinaraduhan ng pinto. Yun dito ha. Parang tinatakot pa yung mga dating mambabatas o nakaranas ng panggigipit. So, sumatotal, wala na yung pangatlo. Anong paandar ito? Ang iingay nyo. Araw-araw kayo nasa media, nagsasalita kayo. Sa isang iglap lang, pag nakapasok ang pangalawang impeachment, yung pangatlo hindi nyo na pinersa. Doon kami nalungkot. Ang hirap. Oo, ang ingay-ingay mo. Halos araw-araw ka nagpapa-interview. Tapos, panghihinaan ka ng loob. Tigilan mo na kami, Mike. Di na kami bata. Yan ang sinasabi natin. Mga paandar nila, scripted, di umano, bakit ka panghihinaan ng loob Araw-araw ka na nagsasalita sa media. Interview dito, interview doon, kahit hating gabi, interview. Tapos ayan, aayaw kayo. Ayon sa patakaran ng Kamara, kapag naisama na sa Order of Business, automatikong i-refer ang reklamo sa House Committee na. on Tapos Justice na yung upang pangalawa, suriin kung ito ay yung sapat pangauna, sa forma pangalawa. at substansya. Sa papel, malinaw ang proseso. Ngunit sa aktwal na galaw, dito nagsisimula ang mas malalim na taktika. Kasabay nito, inanunsyo ni Sandro Marcos, House Majority Leader, ang voluntaryo niyang pag-anhibit mula sa lahat ng diskusyon, deliberasyon, at proceedings ng House Committee on Rules na may kaugnayan sa impeachment complaint laban sa kanyang ama. Ayon kay Nako po. Kung ganyan-ganyan ka pa, hindi ka nga dadalo, sabi. Tigilan nyo kami. Tsaka yung mga paandar yung mga kwentong barbero, kutsero, alam na ng taong bayan yan. Abante, bumanat sa mga tiwali. Totoo ba? Calling for those who are guilty of robbing the people to repent. Repent! Wait lang bago ka magsigaw-sigaw dyan. Patawag mo sa hearing yung boss mo. Huwag ka magdadrama-drama dyan at kunwari galit-galitan ka. Puntahan mo yung boss mo, i-back to you mo. Para maniwala kami. Repent! That is the cry of every religious leader who is righteous in this country. Ang dami mong pinagsasabi dyan, hindi ka naman nanalo. Tigil-tigilan mo nga kami. Kala mo, nagagaling-galingan ka, hindi ka naman. Never ka nanalo ngayon 2025 election.
Oo, kung papaandaran mo kami, at magsisigaw-sigaw ka diyan, sorry, hindi kami naniniwala. Isang malaking pribilehiyo sa akin Naku po. ang tumayo sa inyong harapan upang aking parangalan ang National Bible Week. Nako! Mr. Speaker. Oo, niloko na tayo, nagkalintik-lintik na. Ha? Huwag mong sasabihin dyan ang libro ng kataas-taasan. Walang maniniwala sa'yo. Eto, dito kami medyo nawiwindang. Parang nakaplano na kagad. Wala pa mga February, pero planado na yung impeachment ni BP Sara. Totoo yan, Kuya Gus. Oo, paghahain ng panibagong impeachment complaint versus BP Sara, pinag-aandaan ng ilang kongresista. Sino-sino yan? Marami sila. Yung pumirma ng 1/3 o 2/3 na mga dorobo sa Kamara, sila rin yun. Ha? Sa darating na Pebrero 6 ay Hmm. matatapos na ang one-year bar o pagbabawal ng konstitusyon sa paghahain ng panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya't naghahanda na umano ang mga militanteng mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso at ang kanilang mga kaalyado na muling maghain ng reklamo. Gusto namin i-anunsyo na next week magpa-file kami Kita nyo, o kita nyo. mag-refile ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna na ang idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang inihaing impeachment complaint kay VP Duterte noong February 6 ng nakaraang taon. Dahil sa hindi pagsunod sa tamang proseso. Ayon sa dating mambabatas, sa susunod na linggo ay magsasampa na sila ng impeachment complaint. Iaanunsyo nila ang eksaktong araw pagkatapos maisapinal ang kanilang hakbang. Siguro mas nakakahiya kung dalawa nating pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay korap. Mas nakakahiya yon kaysa ang mamamayan ay sumusulong at ina-account, they hold our government officials accountable doon sa korupsyon. Mas nakakahiya po yun para sa amin kaysa doon sa sinasabing managot ang dalawang pinakamataas. Dapat talaga silang mga managot. And we should be proud, no? Kung ang mamamayan ay nakapagpa-impeach ng dalawang pinakakurap na opisyales sa Ingat kayo dito, ha? Pag natupad ang mga kanilang kaghustuhan, at mapaalis ito si Bongit at isusunod nila si BP Sara, bansang komunista na tayo. Sabi ni Aling Ledesma yan, napanaginipan niya yan eh. Bakit? Ikaw ba naman eh? Dalawa, highest official in the land. Gusto niyong pasibak. Yung isa pwede, si Pangulo. Pero si BP Sara, no way. Diba? Galingan nyo. Para kung sakaling umusad yung kay Bongit at mapatalsik si Bongit, si BP Sara na ang presidente namin. ating bansa. Ngunit sa tanong kung sino nga ba ang dapat mamuno sa bansa kung parehong mai-impeach ang dalawang pinuno ng Pilipinas, ito ang sagot ni Tinio. It's not up to Makabayan and yung constitutional succession. There's a provision for such a scenario in the Constitution, so hanggang dyan muna tayo. Pero kung babalik tayo sa kasaysayan, merong mga nangyaring people power 1, people power 2, so may mga iba pang outcome yung nangyari. Pero hindi naman natin mapapamunahan yung mga. So for now, masasabi natin, kung parehong ma-impeach at matanggal sa pwesto, merong constitutional line of succession na tutukin ko. Ayan na. Nakatutok na sila sa impeachment. Uunahin nila si Bongit. Very good yun. Sisugundahan nila si BP Sara. Ay, negative kayo dyan. Dahil hindi papayag ang taong bayan, na gawin nyo yan sa walang taong kasalanan at inuugnay nyo lang sa mga palabas nyo. Wag nyo kaming kwentuhan na dumorobo si BP Sara dahil mapapahiya kayo. Mismong COA na ang sumagot niyan. Kaya ngayon, ito si BP Sara nasa dahig kasi meron pa ring
Parang tuloy pura ata yung ano, yung yung kaso. Parang ewan ko kung pre-trial na ba ito kasi parang naglabas na sila ng usapin na si Tatay Digong oo, may kapasidad daw na tumayo para sa trial. Alamin natin kay BP Sara. Today, ma'am. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan ko dito sa Duterte Street sa Hague. Okay ako today and madami kaming napag-usapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita ko ngayon at nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob pero ekli lang yung oras. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pala, meron ako mga meeting na kasama ang kanya legal. Ma'am, kamusta po si dating Pangulo today? Okay man, okay siya today. Nag-snacks kami habang nagkukwentuhan. Napag-usapan Yan. niyo ba, ma'am, yung desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1? Hindi. Kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Ang pinag-usapan namin ay yung mga aksidente sa dagat. Sa loob ng 2 linggo, nakatatlong aksidente na sa dagat. At Grabe, no? malungkot na marami ang mga namatay at marami pa ang hinahanap. So yung uncertainty ba, pinag-usapan namin ni Pangulong Duterte, yung kung ikaw yung mahal sa buhay na naiwan, na naghahanap, hindi mo alam kung buhay pa ba, patay na ba. So yun yung dun yung hindi ka makatulog, iyak ka lang ng iyak, yung uncertainty ng kanilang mga mahal sa buhay. So napag-usapan namin. VP Inday, what is your reaction doon sa nakakabahala na development na ambush attempt kay Mayor Ampatuan na ginamitan pa talaga, ma'am, ng RPG launcher? I strongly condemn these acts, especially that I come from Mindanao, dahil yung mga ganito na mga pangyayari nagpapakita ng degradation ng peace and order. Hindi siya napapansin ko sa mga otoridad, parang life goes on, normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan. Kaya nga. In broad daylight. Hindi yan normal at hindi yan dapat pinapalampas. Dapat merong malalim na investigasyon. Kahit pa man sabihin natin na namatay yung mga nag-ambush, dapat merong malalim na investigasyon na paano nangyari ito at paano nagkakaroon ng RPG ang mga, siguro sabihin na natin, civilian. Kasi hindi naman talaga yun mga uniformed personnel. VP Inday, just to conclude this short interview, is there something you want to convey to the Filipino people, especially those who have become victims of the unfortunate occurrences of accidents sa waters, ma'am, yung mga pamilya? Oo. Unang-una, nakikiramay tayo sa lahat ng mga pamilya ng namatayan dahil sa mga iba't ibang aksidente sa dagat. Pangalawa, ay nagdadasal tayo na sana yung mga nawawala ay mahanap sila na buhay. At syempre, nagdadasal din tayo na yung mga tumutulong at yung mga nagre-rescue, hindi sila mapagod sa paghahanap sa ating mga kababayan na nawawala sa dagat. Yan. At paalala lang sa lahat ng mga kababayan natin dahil ang Pilipinas ay isang archipelago. So madalas tayo gumagamit ng mga sasakyang pangdagat at Tama. madalas bangka 'yon sa pagtawid sa mga isla. So napakahalaga na isipin nila yung kanilang kaligtasan.
Unang-una dyan, tingnan muna nila yung bangka. Seaworthy ba itong bangka na ito? Pangalawa, yung panahon, weather. No? Kapag sinabi na kahit hindi mo nakikita ang ulan, kahit hindi mo nakikita ang malakas na alon, kapag sinabi ng Marina, kapag sinabi ng Coast Guard, huwag maglayag dahil may ulan or huwag maglayag dahil malakas ang alon, dapat sundin natin yon. Yun. Nabanggit dyan na pagkakwentuhan nila ni Bibi Sara dyan sa kay Tatadigan. Kasi bawal pag-usapan yung patungkol sa kaso. So yun yung napag-usapan nila. At syempre, pilit na pag-uunay kay Romualdez sa flood control. Totoo naman But parang questionable ba? Siya naman yung kinakanta ni Saldico. At kaugnay ng balitang iyan, makakasama natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua na siya ring chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability. Magandang hapon po, sir, at welcome back sa Arangkada Balita. Ay, magandang hapon po sa lahat po. Alright, Congressman Joel, naririnig niyo po ba ako? Nako, ito pa, isa pa. Andiyan na naman medyo siya. napuputol, Putol-putol lang po yung Congressman. linya nyo, Congressman. Oo, Check lang po namin. Ito na yung aso ni Tamba. Lumalabas na sila. Yung isa lumabas kanina, yung matanda. Tapos ito na naman siya. Oo, ang bibilis nyo talaga, Pag yung boss nyo na, pero hindi nyo kayang palabasin. check lang po namin yung audio ninyo. Hello? Ayan, okay, Congressman. Hello? Alright, okay. Hello? Okay. Congressman, unang tanong, bakit po sa tingin ninyo ay pilit na iniuugnay ng ilang grupo itong si dating Speaker Martin Romualdez sa issue ng flood control? Congressman, medyo hindi lang talaga maganda yung signal. Okay. Matatawagin natin ulit Oo. si Congressman Chua. Pero yun nga, magandang pag-usapan kasi nakakailang ulit na rin kasi na pilit na inugnay. Kung matatandaan nga na, iba-ibang mula sa AI video, yung paggamit ng illegal na droga, di ba? Tapos nung nagkaroon pa, naalala mo yung isang si Gutesa, di ba? Yung nag-surface na isang witness na laban kay dating Speaker Romualdez. Na nawala na. Nawala na Nasaan ngayon. na kaya yun? Yun nga, Actually, hanggang yun ngayon ang wala. gusto ko malaman. At least man lang makita natin kung okay ba siya. Oo, doon lang siya sumipot, tapos nawala na siya again. Oo. Tapos ito, may dalawang babae na pumunta sa Senate Blue Ribbon Hearing Committee para naman tungkol sa isang property, alleged property na kinumission daw bilang contractor ang mga Diskaya. Bagay naman na i-deny na. Mismo ni Diskaya na sinasabi niya, hindi niya kilala yung dalawang babae na humarap sa kanya. So, okay. Andiyan na po ba si Congressman Chua? Kong? Hello? Hello. Ayan, Ayan na. Alright. Yes, sir. Siguro po narinig niyo yung aming usapan. Pero yun nga, syempre yung mga tao, meron pa rin na feeling na may dapat daw panagutan itong si dating Speaker Martin Dapat lang Romualdez. naman talaga. At ngayon nga, pilit siya na iniuugnay ng ilang grupo sa issue ng flood control. And also, syempre, hindi natin makakaila. Siya naman po kasi ang Speaker of the House. At syempre, meron pong command responsibility na tinatawag. Congressman. Tin po ninyo nung nakaraang committee hearing ng Senate, meron pong dalawang nilabas na testigo Opo. kung saan sinasabi. Ba't tayo nyo ilabas si Balulong? Kami ho ay nagtatanong lang. Ang tagal-tagal na, 2025 pa, na-i-issue yan. Bakit hindi nyo kaya ilabas yung boss nyo? Sabi po nila na apparently binili daw po nung minention po yung pangalan ni former Speaker Martin dito po sa isang property, apparently sa may Forbes, kung hindi po ako nagkakamali. Subalit ito po ay pinabulaanan ni Curly Diskaya. In fact, mismong ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson, ang nagsabi na walang nag-uugnay. Dahil Wala naman sinabing ganun na walang nag-uugnay. Sino nagsabing ganun? May nag-uugnay. Na wala nag-uugnay.
Di ba nga tinuturo nga siya? Kung titingnan po ninyo yung kanilang statement, ito po yung lumalabas na isang hearsay. Oo nga po. So, opo. Kaya nga po, ang alam po ninyo, hindi naman po madali naman pong magbintang. Pero syempre, nasa court of law po tayo. Ito po ay hindi naman po pwede na basta ka na lang magbibintang, iuugnay mo nang wala namang direct. Si Saldi ko na nagsabi. Oo, tigil-tigilan nyo kami. Ang galing nyo magpaandar, ano? Si Saldi ko na nagsabi, wag kayong ano. Link o direct connection. Pero yun nga, Congressman, paano ba yung hindi ba natin ini-screen yung mga ganitong klase? Kunyari, may pupunta sa isang klaseng hearing. Kasi hindi naman sa outright sinabi ko, i-dismiss or isasantabi mo yung, kumbaga, yung isang testimonya. Pero dapat, kasi nasasayang din, malaking oras yung nauubos doon sa Even hearing. resources. Oo, yung resources. Pero yun nga, sir, paano ho ba yung sa ganyan? Wala ho bang screening muna dyan? Katulad nung kay Gutesa, nagpakita one time, tapos sumunod, wala na. Tapos ito, may dalawang babae, na pag inisip mo naman, is wala naman na itutulong dun sa flood control anomalies. Yun na nga. Ako naman, Diyos ko po. Iba talaga pag, pag sa kanila, takpanan, cover up, pag nag-interview, may Diyos mio, Marimar. Bagay, ganyan talaga. Ano naman tong issue? Na ito, ano yung pag-uusap dito? Sisimulan na raw, uusad na ba? Tanong po, kailan natin inaasang magsisimula itong proceedings ng impeachment sa Pangulong Marcos, lalo't na-endorse na po sa komite dyan sa Kamara? We are actually considering the dates such as February 2, 3, and 4 to be our initial hearings. No? Pero I have yet to meet with the Justice Committee staff for the purpose of the issuance of the necessary notices and the preparation of the agenda, no? Pero initially, ito yung tinitingnan naming mga dates. Alam natin na somehow it causes what do you call this? Somehow it causes disturbances sa kaisipan ng ating mga kapwa Pilipino, and that is why we really want to provide ample attention to this as much as possible. Unahin na muna namin, no? While there are other pending bills or legislations before the Justice Committee. Or perhaps siguro gawin namin, i-parallel namin to. May mga dates na scheduled for bills at may mga dates scheduled for impeachment. Pagaman, right now, I am seriously considering for next week, February 2, 3, and 4, sapagkat officially transmitted na po sa Justice kagabi itong dalawang impeachment complaints. Kita nyo? Officially, in-announce nila. Paano yung pan-third? Wala yon. Pera kasi malakas ang ebidensya. Ganun ba yon? Wag naman ganun. Ang hirap naman sa inyo, pagkakampi nyo, mabilis. Para 1 year ba rule? Pagkatapos ng 2026, 27, ganun pa rin. Diyos ko, mga paandar. Dito tayo. Asa na ba raw siya? Nag-utos na raw ang Supreme Court patungkol saan? Isang kaarawan na hindi lang selebrasyon kundi paninindigan ang naging eksena kay Senador Ronald Bato de la Rosa, kasabay ng umiinit na usapin tungkol sa soberanya ng bansa, pananagutan, at ang papel ng mga dayuhang institusyon sa hustisyang Pilipino. Mula sa matapang na pahayag hanggang sa mga legal na hakbang, naging sentro ng diskurso ang tanong kung kanino ba dapat managot ang isang Pilipino, at sino ang dapat magdikta ng hustisya sa sariling bayan. Sa araw ng kanyang ika-64 na kaarawan, naglabas ng pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa na tumutugon sa kanyang mga kritiko kaugnay ng isyong kinasasangkutan niya. Sa halip na pasasalamat lamang, naging sentro ng kanyang pahayag ang mariing pagtatanong kung bakit may mga Pilipinong ani ay tila nasa sabik na isuko ang kapwa Pilipino at ang soberanya ng bansa sa mga dayuhang institusyon. Direktang kinwestiyon ng senador ang motibo ng mga humihiling na siya at ang iba pa ay papanagutin sa labas ng bansa, sa halip na sa mga korte ng Pilipinas. Ayon kay De La Rosa, kung may mga kasong dapat harapin laban sa kanya, handa siyang humarap bilang isang Pilipino, sa harap ng kapwa Pilipino, at sa ilalim ng sariling sistemang pangkatarungan ng bansa. Binigyang diin niya na ang isyu ay hindi pag-iwas sa pananagutan kundi paninindigan para sa soberanya ng Pilipinas. Iginiit ng senador na hindi niya kailanman isusuko o sasayangin ang dugo at pawis ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay upang ipagtanggol ang kalayaan ng bayan. Para sa kanya, ang tunay na hustisya ay hindi dapat idinidikta ng mga dayuhan kundi nagmumula at ipinapatupad mismo ng sariling bansa.
Tinuligsa rin niya ang aniyay mabilis na pagpalakpak ng ilan tuwing nasasagasaan ang soberanya ng Pilipinas, habang tila nawawala ang parehong sigasig kapag kapwa Pilipino na ang apektado. Sa kabila ng matitinding batikos at kontrobersya, sinabi ni De La Rosa na nananatili siyang kalmado, matyaga, at may dignidad. Aniya, hindi siya naghihintay ng kaguluhan kundi ng panahong mananaig ang kanyang pinaniniwalaang tunay na hustisya. Bilang hiling sa kanyang kaarawan, nanawagan ang senador na muling maibalik ang diwa ng pagiging isang malayang bansa na tumitindig para sa sarili, may lakas ng loob na ipagtanggol ang soberanya, at may katarungang nagmumula sa bayan. Ang problema kasi, meron naman tayong sariling hukuman. Kung meron mang problema o meron mang nagawang kasalanan, si Senador Bato, dito sa gobyerno natin. Bakit sa labas ng bansa? Tapos gusto nyo magaya kay Tatay Digong? Huwag kayong ganun. Galingan nyo na lang. Talunin nyo ang mga Duterte Black. Talunin nyo si BP Sara. Huwag kayong mamulitika. Puro kayo pamumulitika. Samantala, nagbigay rin ng mensahe ang dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaarawan ng senador. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ipinaabot mismo ng dating Pangulo ang kanyang pagbati at ang mensaheng, "Happy Birthday, Senator Bato." Ayan ha. Mainit na mainit. Painit ng usapin. Lalong-lalo na sa politika. Impeachment ang pag-uusap pero meron silang kinikilingan. Ayaw nila ipasok yung pang third complaint. Bakit? Yan ang alamin natin sa mga susunod. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, pakilaking share hanggang sa muli. Bye-bye!